Your identity is what sets you apart from everyone else. This includes your name, birth date, and your social security number. And when that is stolen from you, a crime that is becoming extremely common in the US, it can create havoc in your finances, credit history, and even your reputation. Here with us today to tell us more about what needs to be done to restore your name should you become a victim of identity theft is Rod Mercado, President and CEO of Financial Rescue LLC. Welcome back, Rod. Salamat, Mishi. Etong pag-usapan natin yung kung nangyari na sa kanila, ano yung dapat nilang gawin. Di ba? Okay, yes, Yan. correct. Unang-una, they have to keep accurate records. So, like yan ba, yung communications mo sa mga creditors regarding yung fraudulent transaction na yan, kailangan mini-mail mo sa kanila registered mail. Registered mail, Yes. tapos may kopya ka. May kopya ka. Okay. Yan. At make sure na yung time na ini-spend mo doon, ay minomonitor mo, nire-record mo rin. Kasi kung dumating yung time na magkaroon ng lawsuit at sakaling nagkaroon ng Ng bayaran. bayaran, compensation, alam mo kung magkano isisingil mo pagdating sa time. Okay, so I think the first thing is mahabang proseso to, so talagang dapat tikis-mikis ka. Tama yun. Buti sinabi mo yan. It's Oo. really a long process. It takes months, sometimes years to Wow. to do this. You know, Okay, so to kailangan recover. pa ba what agencies need to be alerted, no? Ay, nandun ba yung police? Nandun ba Police, yung trade FTC. commission? Okay. Okay. Ang police, importante yon kasi gagawa sila ng police report. Yung report na yan, ang pwede mong gamitin sa mga creditors para malaman nila na talaga may fraudulent transaction. Kasi kailangan ma-prove mo sa kanila yan. Correct. Ang FTC naman, individually hindi yan nagtitreat ng or nagsosolve ng mga problema. Pero dahil nag-complain sa kanila, it may trigger yung tinatawag nating law enforcement action. Okay, so pwede silang magtulungan. Yes, just in case magkakatulungan sila. Malay mo, mahuli pa yung ugong na nagnakaw sa'yo. Okay, so you mentioned checking your credit report. Why is that important? Okay. Alam mo naman na kung nagamit na, no, nakuha na yung mga personal information mo, pwede na sila mag-umpisang mag-open ng mga accounts. So, kailangan mong titignan mo ngayon kung meron ng, bukod doon sa na-discover mo, baka magulat ka, ang dami pa palang accounts na na-open na. Patay. Your credit report would tell you that. And makikita mo din doon yung mga inquiries, the new inquiries na hindi naman ikaw nag-initiate. So, yun, kailangan mo. At pag nakita mo na yung kailangan mo kagad mag-issue ng tinatawag na Alert? alert. Galing talaga. Yan. So, mag-issue ka ng alert. Okay. Doon sa tatlong credit monitoring bureaus So, na yan. not just one, but all three. Yes, sa tatlong yan. Kasi yung isa, baka nasa isa yung alert na yun, pero yung dalawa pa, hindi nila alam, so nakakakuha rin Yes, sila ng but mga usually inquiries. nag-share sila ng information. So, pag Okay. nagpadala ka ng alert sa isa, dinadala na yun sa dalawang credit bureaus pa, no? Okay. So, yun ang importante. Ang importante kasi, ipiprevent mo na makapag-open ng bagong accounts. Okay. Tapos Diba? ano namang mangyayari kung nakapag-open na nga sila ng account, so yun na. So, tatawag ka na sa bank. Ano yung tatanungin mo sa kanila? Kung pwedeng i-erase, kung pwedeng i-freeze? Like, how does Oh, that go? freeze. Yeah, pwede kang actually magpa-freeze ng tinatawag na fraudulent accounts. Okay. Okay, tawag mo yung bangko, ipa-freeze mo yun. O kaya, kung yung na-compromise na savings account mo or whatever, pwede mo ipa-freeze yun para hindi na makapag-withdraw pa uli or makagawa na pa ng ibang transaction na illegal, di ba? Ibabalik ba nila yung pera sa'yo kung yun yung nanakaw? Kadalasan, kapag na-prove mong fraudulent yung transaction, protektado naman ang consumer. Okay. Pero sabi mo nga, it's a long process. Yung hassle ng paggawa nito ay napakahirap. Kaya ang advice ko sa ating mga kababayan ay talagang mag-ingat sa pagbibigay ng mga personal information nila. Sa Okay. alagaan mabuti. Alagaan mabuti. Huwag mo Correct. lang Kung i-distribute saan freely. napupunta yan. Oo. Maski Oo. mga birthday mo, importante yun, di ba? Kaya yun, yung mga email na yan, huwag kang maglalagay ng mga important information. Kasi nasa-save yun eh. Kung nakakang-computer mo, Ay, then patay. makukuha na yung mga information na yan. Okay. There's so many other different kinds of fraud, no? Not just identity theft. There's mail fraud, social security fraud, fraud involving your driver's license, involving your passport, scam involving a business. So, kung may mga tanong pa ang ating mga kanation, Yan. saan ka mahahanap? Mga ka-nation, meron po kayong mga tanong tungkol dito sa pinag-usapan namin ngayon o tungkol sa mga utang, tumawag po kayo sa amin sa 1-877-973-3287 or visit our website at financialrescuellc.com. Facebook ko namin, like it.
Like it a lot. Like it, yes. As usual, Rod, thank you so much for all of the information and for all the advice that you give to our kapamilya out there. Salamat din.